So ang ating pong team ng February is about unfailing love. No, yung walang humpay na pagmamahal na ipinaranas ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Ang ating pong misay last week is about yung pag-ibig ng Diyos na kung saan napakahalaga na malaman natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sino pong naniniwala na ikay minamahal ng Diyos? Amen. Tayo pong lahat ay mahal na mahal na mahal ng ating pong Panginoon. Amen. Equal po ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang pag-ibig po ng Panginoon is agape, which is unconditional love. Nagkulang tayo, nagkasala tayo, pero ang pagmamahal po ng Panginoon ay nandun pa rin. Amen. Ang mensahe po ng Panginoon na nais ko pong ibahagi sa araw na ito, ano po yung naging mensahe natin last week, is about forever yours. No, kailanman yung pag-ibig ng Panginoon ay sumasa atin na. At ang mensahe po ng Panginoon na inilagay ng Diyos sa aking puso, we love because He first loved us. Amen. Kung ang mensahe ng Panginoon last week, kung paano tayo minamahal ng Panginoon, at ngayon naman, kung paano natin siya mamahalin. Amen. Tayo po'y manalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga mensahe sa araw na ito. Hallelujah. Aming Diyos na buhay, makapangyarihan, walang katulad. Salamat, Lord, that your presence is here and you are welcome, Lord God, sa aming kaligitnaan. Salamat, Panginoong Sus, sa bawat pagkakataon na kami po'y nakapagbibigay ng pagpupuri sa iyo at tinatanggap mo ang aming pagpupuri at pinaparanas mo ang iyong kalwalhatian sa aming kalagitnaan. At salamat, Panginoong Sus, na kami po'y pinagtagumpay mo sa aming pagpupuri at pagsamba. At ngayon, Lord, itinataas ko, Panginoong Sus, ang iyong mga salita. Dalangin ko, Lord God, ang kapahayagan mo ay matanggap namin with clarity na patuloy na mag-sink in, Lord, sa kaibuturan ng aming kaluluwa, ng aming puso, ang nais mong sabihin sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat kapatid na makaka-receive, even, Lord God, sa aming pong YouTube, maging sa aming pong mga kapatid na nanonood sa live streaming, Lord, pagpalain mo po ang bawat salita na lalabas sa hallelujah sa iyong lingkod, sapagkat wala po akong magagawa kung wala po ang gabay ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord God, muli, hallelujah, sa katagumpayan ng pangangaral ng iyong salita. All glory is yours alone, in Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. We love because He first loved us. Tayo po'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ibig sabihin lang nito, mga batid, God is the author of love. At wala pong karapatan at wala pong puwang ang diablo sa pag-ibig na inilagay ng Panginoon sa bawat puso. Ang katangian po, mga batid, ng puso ng tao ay pag-ibig. Hindi lang ito yung pag-ibig na parang puso na tumitibok-tibok. Na po? Kasi kapag tumitibok daw ang kanyang puso, wala na raw kayong magagawa, kundi sundin daw yun. Di ba? Hindi ito, mga batid. It's about kung paano mo pahahalagahan ang pag-ibig na ginawa ng Diyos sa iyong buhay, kung paano mo maibabalik ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Kung paano mo siya mamahalin. Amen. Hallelujah. So tayo po'y dumako sa dito po sa 1 John 4:9-10, and then before tayo sa John 10:10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Ang Diyos po ang naglagay ng pag-ibig sa ating puso. Kaya tayo nakakaibig sapagkat ang Diyos ang author ng pag-ibig. Katulad ng sinabi ko po, walang karapatan ang diablo sa pag-ibig na nilagay ng Diyos sa ating puso. Amen. Kasi po, ang
kaya lang gawin ng kaaway na inilagay ng pag-ibig ng Panginoon sa ating puso ay tayo ay sirain. Tayo po'y wasakin. Agawin ng pag-ibig na nilagay ng ating Panginoon. At makikita po natin mga kapatid, no? Makikita natin sa ating kapanuhunan kapag wala ang pag-ibig, nagkakaroon ng kasiraan. Nasisira ang relasyon. Amen? Sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay kapag nawawala ang pag-ibig. Sino pong naniniwala doon? Amen. Kaya nga sabi po sa John 10:10, next verse, sabi dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So dumating siya para magbigay ng buhay at tayo po ay sumagana, hindi lang sa mga bagay na pangangailangan natin, sumagana tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Sapagat makikita natin sa unang bunga ng Espiritu ng Diyos ay pagmamahal. Amen. Kaya siya dumating dito at ma-mention natin sa John 3:16, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Last week, na-mention po natin, nung tayo po'y makasalanan pa, pinakita na ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin. Kailangan lang natin tanggapin yung pagmamahal na ginawa ng Diyos sa ating buhay sapagkat katotohanan yun. Ang ibinubulong ng dyablo sa puso ng mga tao, even sa atin bilang mga Kristiyano, sometimes Satan always condemning us. Ikinokondem tayo na binubulungan ka, hindi ka mahal ng Diyos. Nagkasala ka, nagkamali ka, ibubulong sa'yo, hindi ka nakarapat-dapat. Sino po ang nakakaranas nun? Lagi nating nararanasan. At yun ang gawain ng dyablo para ikay sirain. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ikaw ay minamahal ng Diyos. Ikaw ay karapat-dapat sa Diyos. Bakit? Dahil kay Kristo. Meron ka ng Kristo sa iyong puso. Siya ang ating katuwiran. Siya na ngayon ang ating, hallelujah, righteousness, ang ating Panginoong Jesus. Kaya, ang gawain lang ng dyablo ay nakawin ang ating pong tunay na kaligayahan sa Panginoon. Tandaan po natin, the root of love, ang bunga po ng love is, ang connection nito is the fruit. Ano pong fruit niya? Joy. Amen. Hallelujah. Kapag tayo po ay may pag-ibig, walang nakakaranas na siya ay may pag-ibig ng Panginoon, na siya ay malungkot. Sino sa atin dito yung may pag-ibig ng Panginoon, malungkot siya? Wala. Ang bunga po ng pag-ibig ay joy. Kaya hindi bagay sa mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon na sinasabi niyang minamahal niya ang Panginoon, pero ikaw ay malulungkutin. Ano? Hindi po bagay sa atin. Kailangan mayroong excitement sa puso natin. Mayroon tayong kasiyahan sa ating puso na masaya ako dahil alam ko, mahal ko ang Panginoon. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog dahil minamahal ako ng Diyos, dahil kasama ko ang Panginoon. Hallelujah. Ganun po magmahal ang ating Diyos. In Mark 10:45, ang sabi mo dito, for even the Son of Man did not come to be saved, but to serve, and gave His life as a ransom for many. So saan po natin makikita dito yung pag-ibig, mga kapatid? Saan natin makikita dito? When He gave His life as a ransom for our sin. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Regalo na ibinigay ng Panginoon ang kanyang anak para tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Dakila po, dakilang regalo ang tinanggap natin sa Panginoon.
Hallelujah. Si Kristo, katulad ng sinasabi ko po, Jesus is our reward. Siya yung naging tulay para tayo po'y makapasok, hallelujah, sa kaharian ng Diyos. At hindi pwede na ang mga tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi sila dadaan o tatanggap sa ating Panginoong Sus. Because Jesus Christ, hallelujah, siya ang naging daan. I am the way, the truth, and the life. Kaya tanggapin mo si Kristo, mahalin mo si Kristo, ma-inlove ka kay Kristo. Makikita po natin mamaya yung mga kahalagahan kung bakit gusto ng Panginoon na mahalin siya. Na hindi lang siya nagmamahal sa atin, kundi minamahal din natin ang ating pong Panginoon. Amen. So ganun po tayo minamahal ng Diyos. Na nais ng Panginoon tayo'y magmahalan din bilang magkakapatid. Hindi lang tayo po minahal, kundi mahalin din natin ang Panginoon sa ating paglilingkod. Amen? Sapagkat po ang greatest commandments of God, mababasa po natin Matthew 22:37-38. Ang sabi po dito, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Sabi dito, this is the first and greatest commandment. Amen. Ito po'y dakila na utos ng Panginoon. Sapagkat ito po yung pagkakataon na nakikipagdebate po ang mga pariseo sa ating pong Panginoong Sus. Sinusubukan ng ating pong Panginoon, tinatanong po ang Panginoon kung ano ba ang mahalaga sa salita ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, ibigin mo ang iyong Panginoon ng iyong buong puso, ng buong iyong kaluluwa at buong isip. Yung po yung nakalagay rin sa Deuteronomy 6:5 sa Old Testament na kailangan po natin mahalin ang Panginoon. Sapagkat kapag tayo po'y nagmamahal sa ating pong Panginoon, hallelujah, masasabi ko po, hindi po tayo tatamarin sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat minamahal mo siya. Hallelujah. Napakahalaga po mga kapatid, no, na ang pagmamahal natin sa Panginoon sa ating paglilingkod talagang ginagampanan natin. Nilalakaran natin. Ipinamumuhay natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Bakit? Bakit gusto ng Panginoon na siya lagi ang mahalin? Hallelujah. Sapagkat ang ating pong Panginoon, He is a jealous God. Nagseselos din po ang Panginoon. Kasi po, kapag minamahal natin ang Panginoon, marami pong benepisyo para sa atin yon. Tayo rin po ang makikinabang the more na minamahal natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Kaya, ibigin mo ang Panginoon. Madali pong makita kung talagang tayo po'y nagmamahal sa Diyos. So, I'm not judging you, pero nasa ating pong paglilingkod kung paano natin pinapahalagan ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Sino po sa atin dito yung may mga panawagan ng Panginoon? Kailangan yung panawagan na yon, kailangan mong tumugon sa panawagan na yon. Kasi kapag tumugon ka sa panawagan na yon, nagpapakita na ikay nagmamahal sa Diyos. Amen. Salamat sa buhay ng ating kapatid na nagamit kanina, no? First time niya nagpa-awit, I think sa Pilipinas, na-experience na niya yun. Pero praise God, no? Nakita ko yung kaloob ng Panginoon, yun ang kaloob ng Diyos na binigay sa kanya ng Diyos. Habang tayo nagpupuri, hindi lang siya tutugtog, kundi nakita ko, ang kaloob na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay mag-lead na worship. Amen. At ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin dito. May mga kaloob na ibinigay ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Kasi po hindi tayo mamaliin ng Panginoon kapag siya ang inuna natin na mahalin sa buhay natin. Hallelujah. Idadirect ng Panginoon sa tamang alignment. Hallelujah. Ang ating pong journey patungo sa Panginoon.
Hindi tayo yung mga Kristiyano na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kundi meron kang banal na Espiritu, nangungusap ang Holy Spirit sa iyo, kung ano ay nais niyang sabihin sa iyo, nandun ka para tumugon kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Huwag ang mga bagay na makamundo ang mahalin natin. Sabagat ang mga bagay dito sa mundo, yan po ay temporary lang. Mawawala ang lahat ng bagay na nandito sa mundo. Mahalin mo ang Panginoon. Kapag minahal mo ang Panginoon, hindi lang ikaw ay makakaranas ng favor ng Lord, kundi nandun ang pag-iingat ng Diyos, andon ang biyaya ng Panginoon, andon ang proteksyon ng Panginoon. Amen? Parang pahina ng pahina po ang ating amen. Hallelujah. Ako po ay, sa totoo lang, isa sa mga pagbabago na ginawa ng Panginoon sa aking buhay, yung naranasan ko yung pag-ibig ng Panginoon at kung paano ko ibabalik yung pagmamahal na ginawa ng Diyos sa aking buhay. Amen. Kasi po, tayo po'y magiging kawangis ni Kristo. The more tinatahak natin, hallelujah, ang kalooban, ang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya hindi po aksidente na tayo po'y dinala ng Diyos sa kanyang iglesia. May magandang hangarin ang Panginoon sa buhay natin. Mahalin mo lang ang Diyos. Huwag kang magmahal na mga bagay na ikakasira mo. Amen. Na-inlove ka. Nasira na ang buhay mo. Ipag-pray mo sa Panginoon na nagmamahal sa iyo, I do believe ang Diyos ay mangungusap kung yung tao na yon ay para sa iyo. Hindi yung, ay, tumibok na ang puso ko. Ay, marami pong tumibok ang puso. Nasira ang buhay. Hindi mo alam. Akala mo, kayo na. Yun pala, sila na. Kaya mga kapatid, lagi po natin isang guni ang bawat desisyon natin sa Panginoon. Kasi hindi magkakamali ang Panginoon. Kapag minamahal mo siya, ipapakita ng Diyos ng maliwanag ang layunin niya sa iyong buhay. Hindi tayo basta-basta magdidesisyon dahil tumibok ang iyong puso. Alam niyo po ang pagmamahal sa Panginoon ng tunay, may wisdom yan na ibinibigay. May revelation na ibinibigay yan. Kasi po yung flesh natin, yung sarili natin, yun lagi ang gustong mahalin. Yung siya, pogi. Maganda siya. Mga kapatid, ingat po tayo. Hilingin natin sa Panginoon para hindi tayo magkamali. Baka ngayon, saya, mamaya, iyak. Ba't ba tayo pumunta ron? Amen. Ang tunay na pag-ibig ay may Diyos na sinusunod. Hallelujah. Yung po ang tunay na pag-ibig. Mayroon tayong Panginoon na sinusunod sa ating buhay. Why loving God is so important? Next slide, bro. Why loving God is so important? Next slide, sabi po dito, loving God is what you treasure the Word, how we can live it with loyalty to Him. Amen. Kung paano mo pinapahalagahan ang kanyang salita at kung paano mo ipamumuhay, igagawin, hallelujah, ang salita ng Panginoon na inuutos ng Diyos sa buhay natin. Yon ang pagmamahal, kapatid. Iniingatan mo, hallelujah, ang bawat salita ng Diyos kung paano mo susundin ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Na hindi tayo, hindi tayo nananalig sa sinasabi ng Panginoon. Sinasantabi natin ang salita ng Panginoon. Hindi po yun ang pagpapakita na minamahal natin ng Panginoon. Ang pagpapakita na minamahal natin ng Panginoon, tinitreasure natin ang salita at sinusunod at ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. So not loving God with all your heart is about living a life that is pleasing the Lord. Amen. Yun pala ang buhay na kung saan kapag tayo po'y nagmamahal sa Panginoon, napiplease ang Panginoon sa buhay natin. Amen.
Hallelujah. Si Lord lang po ang nakakaalam ng tibok ng ating puso kung paano natin siya ino-honor sa ating buhay, sa ating isip, sa ating mga gawa, at maging sa ating pananalita. Kasi po sa ating pong pagpapatuloy na pagmamahal sa Panginoon, mayroon pa rin binabago ang Diyos. May mga inaalis pa rin ang Panginoon para tayo po'y maging kawangis ng ating pong Panginoon. Hindi po ibig sabihin na tayo po'y totally na, perfect na, maayos na. Kundi from glory to glory, habang nilalakaran natin, hallelujah, na minamahal natin ang Panginoon sa ating pagpupuri, sa ating pagsunod sa Kanya, there's something great na may nangyayari sa ating buhay. May nababago sa puso po natin. May naaayos sa puso natin. Kaya napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano, marunong tayong mag-response sa pagpupuri, pagsamba, sa pag-awit. Bakit mga kapatid? Sapagkat ang Panginoon, hallelujah, gustong-gusto niya na siya'y hinaharanahan. Hinaharanahan mo siya sa iyong pagpupuri, sa iyong pagsamba. Bakit? Kasi doon natin na ipo-pour out yung ating puso, yung ating kaluluwa. Habang inaawit natin ang mga mensahe ng kanta, ini-express ng ating puso, Lord, I love you, I love you, I love you. Mararanasan mo yun. Amen? There's something na talagang parang kinakalibutan ka, napapaiyak ka, napapaluhod ka. Ibig sabihin talagang totoo na nangyayari sa iyong puso kung paano mo siya minamahal, kung paano mo sinasamba ang Panginoon. Amen. Kaya dapat marunong tayong sumamba sa Panginoon. Dahil yun ang pagpapakita na minamahal natin ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Kailangan po meron tayong pagpapahalaga sa Kanyang salita at kung paano po natin ipamumuhay ang salita ng Diyos na mayroong katapatan. Amen. In Ephesians 5:10, ang sabi po dito, next slide, and find out what pleases the Lord. Mismo ang salita po ng ating Panginoon nagsasabi, ano po, isipin mo kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Pwede ba nating isipin kung ano yung nakakalugod sa Panginoon? Nakakalugod ba sa Panginoon na tayo po'y magsinungaling? Siyempre, hindi nalulugod ang Lord doon. Because ang father ng lie ay si Satan. Na gusto ba natin na tayo po'y nandaraya? Nakaka-please ba yun sa Panginoon? Siyempre, hindi po nakaka-please sa Panginoon. Kaya sa ating pong paglilingkod, na po, ginagampanan natin ang ating tungkulin, lumalakad tayo sa layunin ng Diyos sa ating buhay, at napiplease natin ang Panginoon. Amen. Jesus Christ is our mediator, mga kapatid. Lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga kahinahan, the more na inihahayag natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga panalangin, yun po ay sinasala ng Diyos para ibigay sa Ama ang ating mga panalangin. Siya yung ating mediator eh. Amen. Kaya dumadaan tayo sa ating panalangin at laging ine-end natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasi sinasala ng Panginoon ang ating pong mga panalangin. Hallelujah. Kaya napakahalaga mga kapatid sa ating pong buhay. Lagi nating isipin. Lagi natin saliksikin, Lord, help me. Lord, na ikaw ang ma-please ko sa buhay ko. Tulungan mo po ako na hindi ko po ma-please lang si pastor o ma-please ang mga leader. Lord, tulungan mo na ikaw po ang ma-please ko sapagkat nakikita mo ang bawat galaw ko. Nakikita mo, Lord God, ang bawat sinasabi ko. Hindi man ako nakikita ng pastor, ng leaders ko, Lord, kuyo po ang nakakita. Wala po akong maitatago sa iyo. Kasi pwede po tayong lumapit sa Panginoon sapagkat siya ang ating Ama, handa siyang makinig para tayo pakinggan at tayo patawarin at para itama ng Panginoon ang ating lakad sa ating Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Amen. So, the benefits of loving God. Ano po ang benefits ng loving God, mga kapatid? Sabi po dito, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumasang-ayon sa masama at sa mali.
kundi itinatama ng tunay na pag-ibig ang mali upang sumang-ayon ito sa plano at kalooban ng Diyos. Napakaganda po mga kapatid, no? Kapag meron daw tayong tunay na pag-ibig, yung mali, tinatama. Amen? Bakit? Kasi po, ang pag-ibig ng Diyos, siyang nagtuturo sa atin eh. Hindi siya magsisinungaling. Pero ang diablo, counterfeit siya eh. Minsan namimiki. Kaya sa atin dito, minsan marami tayong napipiki tayo. Yung alam natin na LB, pala siya, lumambag pala yon. Di ba? Marami pong peke sa ating kapanahonan ngayon. Lahat ng mga materials, lahat ng mga bagay, napipiki tayo, mga kapatid. Pero mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, we have the Holy Spirit, we can discern, we can smell kung ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi. Hindi tayo papasok para mag-compromise o i-compromise natin, naiintindihan naman ito ni Lord. Amen? Huwag po tayong ganon. Kailangan, kahit yun ay napakaliit na bagay, hallelujah, gawin pa rin natin. Hallelujah, na mapiplease si Lord. Hallelujah. Next slide. Benefits of loving God. Magkakaroon tayo ng intimacy with God. Sabi dito, ang mapagmahal sa Diyos ay nagpapahintulot sa atin na maranasan ang isang malalim na relasyon sa Kanya. Habang inaalin natin ang ating sarili sa Kanya, siya ang nagiging bukal ng ating buhay at kabuhayan. Amen. Ang sarap po na magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon. Yung bawat pangangailangan natin, yun po ay sinusupply ng Diyos. Alam mo sa iyong sarili, hallelujah, na ang Panginoon na hindi nagkukulang. Minsan, wala tayo ngayon, pero dahil meron kang intimacy sa Panginoon, alam mo, hallelujah, darating ang panahon o oras, hindi ako iiwan ng Panginoon. I do believe ako'y pagpapalain ng Panginoon. Meron siyang positibong isipan sapagkat kilala niya ang Panginoon na nagsusupply ng bawat pangangailangan natin. Kasi po, hindi po ipapahintulot ng Panginoon sa buhay natin na hindi natin siya maranasan kapag meron tayong intimacy. Yung talagang pinupurso natin ang ating sarili na kilalanin ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Kaya kapag tayo po'y nai-in-love sa Panginoon, magkakaroon tayo ng intimacy sa Panginoon. Next slide, sabi dito, sa Deuteronomy 30:20, and that you may love the Lord your God, listen to His voice, and hold fast to Him, for the Lord is your light, and He will give you many years in the land He is sure to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Sabi ng Lord daw dito, pahahabain daw ang buhay natin. Wow. Sino po sa atin dito yung gustong humaba ang buhay? Hallelujah. Bakit? Dahil siya daw ay nagmamahal sa Panginoon. Dahil siya daw ay marunong makinig sa tinig ng Panginoon. Amen. Kaya yun po ang pwedeng gawin ng Panginoon sa ating buhay. Kapag tayo po'y nagpupurso, na lumalim sa relasyon sa Panginoon, tayo po, hallelujah, ay magkakaroon ng intimacy sa Panginoon. Amen? Sunod, next slide, ang sabi po dito, yan, guidance and wisdom. Ano pong sabi dito? Sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos, ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas, inilalagay sa atin ang ating sarili upang tagapin ang kanyang patnubay at karunungan. Siya ang nagiging matatag nating pinagmumulan ng patnubay na nagdadala ng kanyang liwanag sa ating mga landas at tinutulungan tayong gumawa ng matatalinong desisyon. Amen. Yan po ang benepisyo kapag minamahal natin ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip at lakas. Magkakaroon tayo ng guidance ng Lord. Ano po? Itutuwid ng Panginoon
ang lakad natin, bibigyan tayo ng karunungan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kakaibang karunungan. Sabi nga po ni Haring David sa Psalms 119, I think verse 105, dahil nga binigyan siya ng wisdom ng Panginoon, sinabi niya, proud siya, sinabi niya, even sa panahon niya, mas magaling pa ako sa aking mga teacher, sa aking mga guro, sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng kakaibang karunungan. Ganun po kasi ang ibinibigay ng karunungan ng Panginoon sa buhay nating bilang mga Kristiyano. Bakit? Dahil alam mo ang salita ng Diyos. Lumabas ka. Yung mga taong matatalino, hindi nila alam ang salita ng Panginoon. So yes, magaling sila, kung ano man ang profession nila, mga position nila, pero pagdating sa salita ng Panginoon, wala po silang alam. Kaya tayo, na binigyan ng kaalaman, knowledge sa salita ng Panginoon, magaling tayo. Alam natin ang salita ng Panginoon at yun ay pinamumuhay natin. Ginagawa natin sapagkat ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na karunungan. Hindi pwedeng ibigay ng Panginoon ng wisdom sa mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. Si Jesus Christ ang source ng wisdom. At sabihin mo sa iyong katabi, salamat na mayroon kang wisdom. Mayroon kang guidance ng Lord sapagkat mayroon kang takot sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Wisdom, karunungan na nagmumula sa Panginoon. Amen. Next slide. Ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Amen. May pagtitiwala sa Panginoon. Kapag pinagkatiwalaan natin ang Panginoon sa ating buhay, sabi dito, in all your ways, hallelujah, acknowledge Him, and He will direct your path. Hindi haayaan ng Panginoon na mga nagmamahal sa Kanya ay mapalayo o mapahamak, kundi ikaw ay babantayan ng kanyang mga anghel. God will send His angel to guard you. Amen? Naingatan ka, bantayan ka, at ikaw'y palakasin ng ating pong Panginoon. Amen. Next slide. Bilisan na po natin. Peace and contentment. Yan na po ang mararanasan natin kapag tayo po'y nagmamahal sa Panginoon. Sabi po dito, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong pagkatao, ay nagdudulot ng hindi matitinag na kapayapaan at kasiyahan. Amen. Ito po yung dinideklara ko sa ating lahat. Magkaroon tayo ng kapayapaan at kasiyahan. Sapagkat ikay nagmamahal sa Panginoon. Sabi dito, na higit sa ating mga kalagayan, habang itinutuon natin ang ating isipan sa Kanya, binibigyan niya tayo ng perpektong kapayapaan na tinitiyak sa atin ang kanyang presensya, ang kasama natin sa lahat ng sitwasyon. Amen. Hallelujah. Mapapanatag tayo na kahit may gera, pasama ng pasama ang mundo, pero dahil ikay nagmamahal sa Panginoon at alam mo na ikay iingatan, babantayan ng Panginoon, mayroon kang peace. Kontento ka kung ano man yung mga bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi tayo yung mga Kristiyano na greedy. Kundi kung ano yung pinapagkaloob ng Panginoon dahil nagtatrabaho tayo at binibless ng Lord yung trabaho ng ating mga kamay. Hallelujah! Nakokontento tayo sa ibinibigay ng Panginoon. At salamat sa mga patotoo ng ating mga kapatid kanina, no? Talagang sagana daw ang pagpapala. Amen? Alam ko na lubos tayong pinagpapala ng Diyos eh. Ano mo? Kailangan, kapag alam mo na lubos kang pinagpapala ng Panginoon, dapat marunong kang magpurin, magpasalamat sa Panginoon. Excited ka na maglingkod sa Diyos. Hindi kayong parang lagi kang bagot, nababagot ka lagi. Parang bigat-bigat ng bagot sa trabaho. Ano, mga kapatid? Pero kapag yan ay pinalitan mo ng pagpupuri, pagsamba, maaalis lahat yan, ma-unload lahat ang kabigatan ng ating puso't kalungkutan sapagkat sumayaw ka sa presensya ng Diyos. Woo! Mabigat, yes, sayawan mo ang iyong problema. Oh, hindi nyo kasi ginagawa, kaya mabibigat pa rin eh. Yes, itry nyo.
Kahit sa bahay, kahit mag-isa kayo, magpuri ka sa Panginoon. Lahat ng mga kabigatan mo, maano dyan, gagaan. Magkakaroon ka ng kapayapaan at makukontento ka kung ano ang ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. Next slide. Ang sabi doon, bro, yan. Transformation and spiritual growth. Yan. Yan po ang mangyayari sa atin. Mata-transform tayo at lalago tayo spiritually. Ang buong pusong pag-ibig sa Diyos ay humahantong sa pagbabago at spiritual na paglago. Amen. May mga kausap ako dito ng mga anak ng Diyos na lumalago. Hindi pwede na hindi ka lumalago sa Panginoon. Kung sinasabi mong minamahal mo ang Panginoon, dapat lumalago ka. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Sis, lumalago ka na ba talaga? Lumalago na ba talaga tayo? Kasi ang tunay daw na nagmamahal sa Panginoon, lumalago yan. Amen? Bakit? Siyempre, ikaw naman nagmamahal sa Panginoon. Gusto mo laging basahin ang salita, ang love letter ng Lord sa iyo. Diba? Kung meron kang may nagdala ng sulat sa iyo, love letter, wow. Diba mga batid? Excited na basahin mo. Ano? Yung mga mensahe na sinusulat ng iyong mga manliligaw, for example. How much more ang Lord? The Word of God is love letter yan. Tinitreasure mo ang salita ng Panginoon at doon ka na transform. At doon ka nag-grow. Kaya hindi pwede, tingnan mo yung katabi, hindi pwede na ikay nagmamahal sa Panginoon na hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Anong aray? Yes, totoo yun. Totoo yun. Kung ikay nagmamahal sa Panginoon, dinidili-dili mo ang salita ng Diyos. Pinapag-aralan mo kung ano ang mensahe, kapahayagan ng Panginoon sa iyong buhay personally. Sapagkat ang Diyos ay nangungusap. Amen. So, anong nangyayari? Lumalago tayo. Dahil nagmamahal tayo sa Panginoon. Next slide. Sabi po dito, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Amen. Natatransform tayo. Nagiging kawangis natin ang ating pong Panginoong Hesus sa buhay natin. Sapagkat ikaw ay nagmamahal sa Panginoon. Amen. Sarap magmahal sa Panginoon. Glory to God. Next slide. Yan. 6 lang po ito mga kapatid. Purpose and fulfillment. Sabi dito, ang pag-ibig sa Diyos ay nagbubukas ng pinto. Amen. Sa pagtuklas at pagtupad ng layunin ng Diyos. Amen. Habang nalulugod tayo sa Kanya, nagtatanim siya ng mga pagnanasa sa ating puso na naaayon sa Kanyang mga plano. Amen. Nagkakaroon daw ng open door. Amen. Kaya close ang door kasi hindi ka nagmamahal sa Diyos. Amen. Kasi kapag nagmamahal tayo sa ating pong Panginoon, matutuklasan natin, makikita natin, ay ito pala ang gusto mo, Panginoon, sa buhay ko. Lord, patawarin mo kung nagkulang ako. Ngayon, Lord, nais ko po, ihandog aking buhay para maglingkod sa iyo. Amen? Pribilehiyo po kasi yan, maglingkod sa Panginoon eh. Pagpapala natin, hallelujah, personally, ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya habang tayo po'y nalulugod sa Kanya, ano pong itinatanim ng Panginoon? Yung pagnanasa sa ating puso na ating pong gawin, hallelujah, ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Because the plan of God for us, plans is to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Yun po ang original plan ng Lord sa buhay natin. Amen? Hindi yung plano na kung saan magpaplano tayo dito sa France. Ano mga plano natin?
Magpatayo tayo ng mga building. Kakaiba yun Magpatayo ng bahay, bumili ng mga magagandang sasakyan, bumili ng lupa, magkaroon ng magandang kabuhayan ng ating mga pamilya. It's not bad naman mga kapatid na ginagampanan natin, ginagawa natin yon. Amen? Pero mga kapatid, huwag po natin aalisin ang Panginoon. Hallelujah! Sa bawat plano natin, dapat siya pa rin ang top priority. Siya pa rin ang nauuna sa bawat ginagawa natin. Amen? Kapag sinabi ng Panginoon, anak, maglingkod ka, magpasalamat ka, tumugon tayo. Kasi doon mo makikita kung paano ka gagamitin ng Diyos. Nahihiya tayo dahil ang tinitinan mo yung katayuan mo, yung sarili mo na iniisip mo na hindi ko kaya. Ako'y nahihiya. Baka ako'y pagtawanan. Pero mga kapatid, kapag sinubukan mo ang Panginoon sa iyong puso, pinaglingkuran mo ang Diyos at ginampanan mo yon, makikita mo, pagtayo mo dito, kaya ko pala. Sasamahan ka ng Holy Spirit para masabi mo ang mga bagay na pinapasabi ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya mga kapatid, this year 2025, hindi lang tayo nakatayo. Kung gusto nyong ma-involve, napakalaga po yung involvement sa gawain. Meron kaming practice dito every Saturday. Kasi hindi naman kagad kayo itatayo namin Siyempre, siyempre, obserbahan namin ito talagang faithful na umaten. And then maya-maya, may pagpray namin kayo para unti-unti, para magamit kayo ng Panginoon. Kasi gusto po ng Panginoon na tayo po'y gamitin niya. Bakit? Kasi kaloob ng Diyos yun sa buhay mo. Amen? Hindi lang tayo pinagkalooban na umawit. Kasi po, marami pong ministry na pwede tayong gamitin ng Panginoon. At salamat sa ating kapatid, meron po tayong ministry ngayon sa ating pong evangelism. Lumalabas sila, humahayo sila para magbigay ng tracts. Ministry yun, mga kapatid. Amen? Next slide, bro. Sabi ng Lord, take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Amen. Tapat ang Panginoon. Tapat ang Panginoon para ipagkaloob ang ninanais ng iyong puso. And last, next slide, siyempre, buhay na walang hanggan. Amen. Ang pinakamalaking pakinabang ng pagmamahal sa Diyos ay ang pangako ng buhay na walang hanggan. Binigyan din ni Jesus na pagmahal sa Diyos ng buo nating pagkatao ang pinakadakilang utos. Sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa Kanya, pumasok tayo sa isang relasyon na higit pa sa makalupang buhay na ito na sinusuguro ang ating lugar sa Kanyang walang hanggang presensya. Amen. Salamat sa Panginoon na tayo po'y may kaligtasan sapagkat tayo po'y nagmamahal sa Diyos. Kaya kung wala pa sa puso natin na talagang totoo yung pagmamahal natin sa Panginoon, this is the moment na pwede po natin kausapin ng Lord. Hallelujah. Lord, help me, Lord, to love you. Help me, Lord God, to obey you in every single day of my life. Tayo po'y binigyan na ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Hallelujah. The next slide, sabi doon bro, last, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas ay hindi lamang sa isang utos, kundi isang pintuan ding tungo sa isang buhay na puno ng mga pagpapala, patnubay, kapayapaan, layunin at walang hanggang pag-asa. Amen. Hindi lang to utos, kundi ano po ang kaakibat nito? Hallelujah, ang kaakibat nito ay pagpapala at patnubay, kapayapaan at layunin at pag-asa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Hayaan po natin. Hallelujah. Doon po tayo sa kapatid. Next slide, bro. Yeah, balik ka din. Tayo po tumayong lahat, mga kapatid. Ang Diyos po ay laging nagbibigay sa buhay natin. At meron ding mga bagay na sinasabi ang Panginoon sa buhay natin
na kailangan natin i-give up. Sometimes yung mga sarili natin, hindi po natin ma-give up. Hindi po natin maisuko sa Panginoon ang ating pong buhay. Ano po? Hindi mo alam, kapag yan na isinuko mo, ibinigay mo sa Panginoon, may nakahanda na mas malaking pagpapala ang Panginoon sa buhay natin. Kung nakikita po natin dito sa slides na ito, sabi ng Lord, just trust me. Pero sinabi ng bata, but I love it, God. Ano po yung mga bagay na pinapahalagahan mo sa puso mo na hindi mo mag-give up sa Lord? Mga kapatid, and this is the picture. Kung nais mong maranasan ang pag-ibig ng Panginoon, ang laki ng kanyang pag-ibig, ibigay po natin sa Panginoon. Tayo po yung pumikit sa presensya ng Panginoon sa oras na ito. Patuloy po tayo. Hallelujah. Magtiwala sa gagawin ng Diyos sa oras na ito. Kung meron siyang gustong pabitawan sa oras na ito, dahil gusto mo na siyang piliin para mahalin sa iyong buhay. Hallelujah. Gawin po natin yun. And I do believe, masusurprise na lang tayo sa gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po umawit, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lovely are you dwelling places, thirsty, I come after you. Yes, Jesus. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Second verse. Jesus, there is none beside you. Yes, Lord. Righteous ruler of the earth. Hallelujah. Nation will come. The nation will come and bow down. Thank you, Lord. Name over all names, I sing you praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. Yes, Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, and my heart will follow. Whoa, I love you, Jesus, and I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Oh, hallelujah, pour out your love to Him. I
I love you, I love you, I love you. And once more, I love you, Jesus. And I love you, I love you. Yes, Lord. I love you. And I love you, I love you, I love you. And I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow. And my heart will follow wholly after you. Oh Jesus, we love to be in your presence. Oh, we give you praise. Oh, we love you, Lord. Oh, we love, come on church, love Him with all your heart. Love Him with all your soul. Love Him with all your strength. Come on church, sabihin mo, Lord, we love you. Oh, we love you, Jesus. Oh, we love you, Holy Spirit. We love you, Jesus. Oh, we give you praise. We give you glory. We give you honor, Jesus. Oh, hallelujah. Hayaan mo ng Espiritu, hallelujah, ng Diyos ay patuloy na kumilos sa ating kalagitnaan. Come on. Buksan mo ang iyong labi. Ibigay mo ang iyong puso sa Panginoon. I-express mo ang laman ng iyong puso. Ipagkaloob mo sa Panginoon. Alam ng Diyos ang bawat issue ng ating mga puso. Alam ng Panginoon ang bawat kakulangan natin. Alam ng Panginoon ang bawat kahinaan natin. Ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Come on, church. Ibigay mo sa Diyos. Oh, Jesus. Kayo ang aming kalakasan. Kayo ang aming buhay. Oh, purihin ka. Dakilain ka, oh Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyong pagmamahal na iyong iginawad sa aming buhay. Lord, sa oras na ito, patuloy kong itinataas ang aming kalagayan bilang anak mo. Kung meron kang nakikita na kakulangan, Lord God, para mahalin ka ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, Lord, sa oras na ito, tulungan mo kami. Tulungan mo ako. Tulungan mo kami na ika'y mahalin ng lubos-lubusan. Hallelujah. Salamat, Lord. Pwede po nating buksan ang ating labi, kausapin natin ang Diyos bilang paghahanda. Hayaan natin na gumalaw ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Oh, the Holy Spirit is here. Yes, kausapin mo ang Panginoon. Kausapin mo ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kung meron po tayo, kapatid, sa oras na ito na may kabigatan sa ating puso na hindi natin mamahal ang Panginoon sapagkat may mga balakid na humahad lang para hindi natin mamahal ang Panginoon sa ating buhay.
And this is the moment, mga kapatid, na nais kitang ipanalangin sa oras na ito para ikay tulungan ng Diyos, para ikaw ay maka-overcome. Because I do believe the anointing of the Lord is here right now to break every yoke, para wasakin, basagin ang lahat ng mga tanikala ng dyablo sa iyong buhay, sa lahat ng mga lies ng dyablo sa iyong isipan. This is the moment na yan ay puputulin ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Magtiwala ka sa Panginoon, manalig ka sa Panginoon, na ito'y iyong matatanggap sa araw na ito. At kung ikaw yon, kapatid, inaanyayahan kita dito sa altar. Ika'y nais kong ipag-pray sa Panginoon para ang pag-ibig mo sa Panginoon ay mag-alab. Mag-umapoy ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, na ang greatest commandment ng Lord is to love the Lord. Para mahalin mo ang Panginoon. Para mahalin natin ang Panginoon. Kasi po wala na pong ibang hinahanap ang Lord kundi mahalin mo lang siya. Kaya yun ang greatest. Yun ang greatest. Yun ang greatest. Na mahalin mo siya ng todo, ng lubusan. And I do believe ika'y makakalaya sa oras na ito. Habang ika'y nandito sa altar, kinakausap mo ang Panginoon, iniiyakan mo ang Panginoon sa oras na ito dahil nararanasan natin ang presence ng Lord. Hallelujah. This is the moment, kapatid. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong pagmamahal. Sabihin mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga pagkukulang. Handa ang Panginoon sa oras na ito ay ikaw ay linisin, ikaw ay hukasan. Mayroong gustong pabitawan ng Panginoon sa oras na ito. Nakita natin yung picture kanina. Sabi ng Lord, trust me, anak. Pagkatiwalaan mo ako, anak, may nakahanda na mas malaki na ibibigay ako sa iyo. Hallelujah. God is a God na siyang nagpapala. He's a God of restoration. God is a blesser. At hindi siya magkukulang sa atin. Lord, salamat, Panginoon Jesus. Yes, Sora. I love you. Yes. Singing softly to the Lord. I love you. Yes. Yes. Hayaan mo. Andito ang pag-ibig ng Diyos. I love you, Jesus. I love you, Jesus. You are my King of my life. You are our Lord of our life. Wala na po, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang aming mamahalin. Oh, Jesus. Hallelujah. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy. And I love you, I love you. Yes, Jesus. Maraming salamat sa iyong presensya. Hayaan mo na patuloy kang yakapin ng Diyos. Nandito ang pagyakap ng kanyang presensya. Ikaw ay niyayakap ng kanyang presensya. Sabihin mo, mahalin mo ang Panginoon. Mahalin mo ang Panginoon. Sabihin mo, minamahal kita, Panginoon. Minamahal kita, Panginoon. Come on, minamahal kita, Panginoon. Hanggang mag-sink in. Hanggang mag-sink in ang salita. Lord, minamahal kita. Minamahal kita. Minamahal ka namin, Panginoong Jesus. Oh, Jesus. Heart will follow holy after you. Pwede natin itaas ang ating mga kamay, kapatid. Ang mga kapatid nandito sa altar. Let us lift our hands to the Lord.
Begin to worship the Lord. Begin to glorify the name of Jesus. Come on, church. Backups. Everybody, come on. Begin to praise Him. Begin to glorify the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Lord, in the name of Jesus, Lord, itinataas ko po ang bawat kapatid na nandito sa iyong altar. Alam mo ang kanilang mga puso. Alam mo ang bawat kalagayan ng kanilang mga puso. Lord, I lift them up, Lord God, into your presence right now. Lord, patuloy na ang pagmamahal nila sa iyo. I pray, patuloy na ito'y mag-umapaw. I speak overflowing of love, overflowing of love, overflowing of love of Jesus, ang patuloy na iparanas sa iyong puso in the name of Jesus. At aking inaalisan ng tanikala, all the strongholds, all the lies, deception of the enemy, lies of the enemy, I erase it in the name of Jesus. I rebuke every lies of Satan in your life in Jesus' name. Jesus said, sinasabi ng Lord, ng Holy Spirit, you are already healed. You are already healed. You are already restored. Why? Because of the love of Jesus. Because you allow, hallelujah, you allow the love of God, hallelujah, na ikaw ay patuloy na mapuspos ng kanyang pag-ibig sapagkat ikay nakakamahal sa Panginoon sapagkat ang Lord ang unang nagmahal sa atin. Kaya Lord, salamat sa oras na ito. I speak in the name of Jesus, the empowerment of your Holy Spirit. In the name of Jesus, ang pagmamahal mo sa iyong mga anak sa oras na ito. Na habang nakataas ang kanilang mga kamay, pour out your love. Pour out your power. Pour out. Ora shikalaraba. Pour out, pour out, pour out, pour out, pour out. Pour out in the name of Jesus. Pour out, pour out, pour out, pour out. There's a wave. There's a wave of anointing right now happening right now. There's a peace and there's a joy na pinaparanas ang Lord sa oras na ito. Hallelujah. 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 Salamat po for the love. Salamat that you increase our love for you. Salamat. Sinasabi ng Panginoon muli, ready si Lord na ipagkaloob ng Panginoon ang bawat hinihiling mo. Sabagat meron kang binitawan. Meron kang iniwan. Bakit? Sapagat pinili mo na mahalin ang Panginoon sa iyong buhay. Ganon po ang Panginoon na nagmamahal, hallelujah, sa atin. Kapag minahal mo siya, todo kang ipagpapalain, todo kang iingatan, todo kang palalakasin, todo kang pagtatagumpayin ng Panginoon. Todo ka, hallelujah, na gagabayan ng kanyang banal na Espiritu. Sapagkat yun po ang benepisyo na nagmamahal sa Panginoon. Kaya salamat sa mga kapatid, Lord God, na muli niyong ipinaranas sa kanilang mga puso ang iyong pagmamahal at ganoon din kung paano kayo ang bawat kapatid na magmamahal sa iyo. Salamat, Panginoon. All glory and honor, God, is yours alone. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Glory to God, mga kapatid.